Nang makarating ako sa wakas, nakita ko si Bea na nakasiksik sa gilid ng waiting area ng school. Nanginginig siya sa ginaw dahil sa humahampas na ulan at hangin, namumula ang mga pisngi at ang mga mata niya'y tila bubog sa sobrang lagnat. Yakap-yakap niya ang kanyang backpack na parang ito na lang ang panangga niya sa mundo. Makalipas ang 3 araw, nagsimula ang sunod-sunod na tawag at hindi konsensya ang unang bumasag sa kanya. Tumawag ang school ng 1:00 ng hapon, eksakto sa gitna ng isang meeting na inabot ng 2 linggo bago namin na-i-schedule. Lumabas ako sa hallway bago pa matapos ang 2nd ring dahil may naramdaman na akong mali sa kalamnan ko. "Hello, from the admin office ito," sabi ng boses. Kalmado, masyadong kalmado. May lagnat si Bea. Nagsusuka siya. Mukhang hirap na ang bata. Sa loob ng kalahating segundo, sinubukan ng utak ko na makipagtawaran sa realidad. Yung tipong kung itatanong ko ang tamang tanong, liliit ang problema. Ligtas ba siya? Tanong ko. Habang kinamumuhian ko ang sarili ko dahil para akong nagbabasa ng script. "Ligtas siya," sagot ng babae. "Pero kailangan na niyang umuwi. Please, pumunta po kayo dito as soon as possible." As soon as possible. Hindi kung kailan maginhawa. Hindi kapag tapos na ang meeting. Ngayon na, tumingin ako sa salamin ng conference room. Nagsasalita pa ang kliyente ko. Abala ang mga kamay sa pagpapaliwanag ng mga numero. Hindi ito tawag na pwede kong i-on hold. Ang pag-alis ko ay sisira hindi lang sa hapon ko, kundi sa proyekto. Pero hindi dapat iyon mas mahalaga kaysa sa anak ko. At hinding-hindi ko ipagmamalaki na nag-alinlangan ako. Pero ginawa ko. Makakarating ako dyan ng 3 p.m., sabi ko. Ang lasa ng mga salita sa bibig ko ay parang kalawang. Nagkaroon ng katahimikan. Sapat lang para gapangin ng hiya ang lalamunan ko. "Sige po," sagot niya. Propesyonal pero matigas. Gagawin namin ang lahat para maging komportable siya. "Parang awa niyo na po." "Huwag nang patagalin pa." Nakatitig ako sa pader pagkababa niya ng telepono, umaasang may loophole akong makikita. Tapos, nagsimula akong tumawag sa mga kakilala. Isang kaibigan ay nasa site at hindi makaalis. Yung isa naman ay nasa Laguna pa, si Tita Len, nasa appointment at hindi sumasagot. Lahat may dahilan at wala sa mga dahilan na iyon ang makakapagbago sa katotohanang ang anak ko ay may sakit at nag-iisa sa school. Doon ko tinawagan ang mama ko. Ang bahay niya ay 10 minuto lang mula sa school. 10. Isang mabilis na drive, mainit na sasakyan, kumot, sofa at tubig. Isang matandang kapamilya na uupo sa tabi niya para hindi kailangang maging matapang ng 7 taong gulang na bata ng mag-isa. Nang sagutin niya, pinanatili kong matatag ang boses ko. Dahil hindi tinatablan ng emosyon ang nanay ko. Naaaliw lang siya doon. "May sakit si Bea," sabi ko. "Kailangan siyang sunduin sa school. Stuck ako sa meeting hanggang 3 p.m. Pwede bang ikaw muna ang kumuha sa kanya? At patulugin muna siya sa bahay niyo hanggang sa makarating ako?" Hindi ko siya nilunod sa detalye. Hindi ako nagmakaawa. Nag-alok pa nga ako ng kapalit. "Ako na ang bahala sa grocery niyo bukas." Dagdag ko. Babawi ako. Kailangan ko lang talagang makuha siya. Hindi niya tinanong kung gaano kataas ang lagnat ni Bea. Hindi niya tinanong kung natatakot ba ang bata. Hindi man lang siya bumuntong hininga na parang naabala siya. "Hindi ako yaya ng anak mo," bulyaw niya. Nakatayo lang ako doon, nakadikit ang telepono sa tenga ko na parang ayaw tanggapin ng katawan ko na tapos na ang usapan. Na parang kung maghihintay ako ng matagal, tatawag siya ulit at sasabihing, "Sige na nga," na parang maaalala niyang lola muna siya bago niya maalalang ma-pride siya. Walang dumating. Bumalik ako sa meeting at umarte na parang makina. Ngumiti sa tamang oras. Tumango sa tamang sandali. Pinanatiling nakalikom ang mga kamay ko dahil baka manginig ito. Ang bawat tawa sa loob ng kwartong iyon ay masakit sa pandinig. Parang nagdiriwang sila habang ang anak ko ay nilalamig sa bawat minutong lumilipas.
Pagpatak ng 3 p.m., tinapos ko ang meeting ng mabilisan. Walang small talk. Kinuha ko ang gamit ko at umalis. Pagdating ko sa kotse, mainit na ang cellphone ko sa higpit ng hawak ko. Pinaandar ko ang makina at nagmaneho na parang may ngipin ang konsensya ko dahil hindi ko alam kung ano ang madadatnan ko sa mga pintong iyon. Ang parking lot ng school ay puno sa nakakainis na paraan ng hapon. Ang bawat kotse ay nakaharang, ang bawat driver ay nagmamadali at galit. Pumarada ako sa unang pwestong nakita ko at hindi ko na dahan-dahang sinara ang pinto. Sinalubong ako ng hangin na parang sampal, yung lamig ng bagyo na nagpapasikip sa baga mo. Tumakbo ako papunta sa entrance at natigilan ako ng kalahating segundo dahil nakita ko na siya bago pa may tumawag ng pangalan niya. Nakaupo si Bea sa bench malapit sa guardhouse, sa waiting area kung saan hindi ka talaga protektado sa elemento. Ang nagyayelong pasukan. Ang mga automatic na pinto ay bumubukas para sa ibang mga magulang, hinahayaan ang hagupit ng hangin at ambon na pumasok bago sa sarang muli na parang walang nangyari. Sa bawat pagbukas, nakikita kong nanginginig ang balikat ni Bea. Nakayakap siya sa backpack niya na parang iyon lang ang bagay na hindi gumuguho sa buhay niya. Naka-zipper ang jacket niya hanggang leeg, pero ang mga kamay niya ay namumutla at naninigas. Ang mga pisngi niya ay may mantsa ng pula, hindi yung malusog na pink. Ang kintab sa mata niya ay hindi luha. Iyon yung tingin ng batang sinusubukang maging matapang, pero wala nang natitirang lakas para panindigan ito. Lumapit ako at dahan-dahan niyang inangat ang ulo niya, hindi masaya, hindi relieved sa dramatikong paraan, kundi pagod. Parang sobrang tagal na niyang naghihintay na. Ang pag-asa ay nagmumukha ng kahiya-hiya. "Anak!" sabi ko, at nabasag ang boses ko. Kumurap siya sa akin, tapos tumayo ng dahan-dahan na parang hindi sigurado ang katawan niya kung kaya nito. "Pwede na ba tayong umuwi?" tanong niya. Maliit at flat ang boses. Walang reklamo, walang iyak, isang pakiusap lang na parang humihingi siya ng permisong tumigil na sa pagiging matatag. Sa likod ng desk, nakatayo ang receptionist. Nakalikom ang mga kamay na parang hindi sigurado kung ano ang pwede niyang gawin. "Sinubukan namin siyang gawing komportable," sabi niya. At naririnig ko ang stress sa boses niya. Maagang umuwi ang nurse. At ayaw namin siyang ihalo sa main office kasama ang ibang bata. Dito namin siya pinaupo kung saan tanaw namin siya. Tumango ako na parang naiintindihan ko, na parang hindi ako nakatitig sa eksaktong lugar kung saan ang 7 taong gulang kong anak ay naiwan upang tiisin ang lagnat habang hinahanap siya ng lamig. Hindi ko sinisi ang receptionist. Hindi ko sinisi ang school. Ang galit ko ay may address na at wala sa building na ito. Sumuray si Bea nang humakbang siya. Inakbayan ko siya at inalalayan papunta sa kotse. Ang init ng katawan niya ay tumatagos sa jacket. Lagnat na hindi nababagay sa malamig na parking lot. Pagkasakay ko sa kanya, isinandal niya agad ang ulo niya sa seatbelt na parang kanina pa niya pinipilit na umupo ng tuwid. Sa biyahe pa uwi, hindi siya masyadong nagsalita. Nakatitig lang siya sa bintana at mababaw ang paghinga. Pagdating namin sa bahay, binalot ko siya sa kumot at tumabi sa kanya sa sofa. Paidlip-idlip siya. At sa tuwing gagalaw ang talukap ng mata niya, sumisikip ang tiyan ko na parang naghihintay ng panibagong masamang mangyayari. Nang gabing iyon, halos hindi ako natulog. Hindi lang dahil may sakit siya, kundi dahil narinig ng nanay ko na may sakit ang apo niya at pinili niyang manahimik. Dahil ilang taon ko nang nilulunok ang kalamigan ng ugali niya na parang problema ko lang iyon. At sa isang hapon, nakita kong tumapon iyon sa anak ko. Pagdating ng umaga, ang desisyon ko ay hindi maingay, hindi madrama, malinis. At nagsimula ito sa cellphone ko. 6:00 ng umaga, tahimik ang bahay. Mababa na ang lagnat ni Bea, pero mukha pa rin siyang lantang gulay. Nakatayo ako sa kusina, hawak ang kape. Nakatitig sa cellphone ko. Pwede sana akong magpadala ng nobela sa mama ko. Pwede kong ibuhos ang ilang taong hinanakit sa isang message at isend ng nanginginig ang kamay.
pwede kong tawagan ang papa ko at hingan siya ng paliwanag kung bakit naging normal ito. Pero ayaw ko ng away. Ang away ay magbibigay sa kanya ng oxygen. Ang away ay magbibigay sa kanya ng pagkakataong sabihing madrama ako, na pinarurusahan ko siya, na ginagawa kong tungkol sa akin ang lahat, gagawin niyang debate ang lagnat ng anak ko. At sa huli, siya pa ang lalabas na biktima. Kaya nanahimik ako. Hindi yung tahimik na sumusuko, kundi yung tahimik na nagkakandado ng pinto. Binuksan ko ang school portal, yung section na madalas siniset lang ng magulang minsan at hindi na iniisip ulit. Emergency contacts. Pick-up authorization. Sino ang unang tatawagan? Sino ang pwedeng kumuha sa bata? Nandoon ang lahat. Opisyal. Parang listahan ng mga taong maaasahan ni Bea kapag wala ako. Ang pangalan ng mama ko ay nasa itaas. Parang pribilehiyong nakuha niya. Dahil lang siya, ay siya. Titig na titig ako doon. Tapos, pinindot ko ang edit. Hindi ko siya binura sa buhay ni Bea. Hindi ako nagsulat ng madramang note. Ginawa ko ang isang praktikal na pagbabago. Ang mama ko ay hindi na ang taong pwedeng tawagan ng school para ibigay ang may sakit kong anak. Si Yenna, Tita Len, na. Si Tita Len ay hindi namin kadugo. Wala siyang obligasyon kay Bea, pero nagpakita siya para sa amin sa 100 maliliit na paraan na hindi binibilang ng nanay ko dahil hindi ito sapat para magpasikat sa ibang tao. Nang tawagan ko si Len makalipas ang 2 minuto, sumagot siya agad. Sabihin mo kung anong kailangan. Sabi niya, walang buntong hininga, walang inis. Napalunok ako dahil na-realize ko kung gaano kasimple ang pagmamahal kapag hindi ito hinaluan ng kontrol. Kung tumawag ulit ang school, sabi ko, pwede bang ikaw ang backup ko? Just in case? Oo naman, sagot ni Len. At Marian, hindi malaking abala ang hinihingi mo. Muntik na akong matawa dahil kabaliktaran ito ng lahat ng itinuro sa akin na paniwalaan. Pagkatapos noon, ginawa ko ang laging isinusumbat ng mama ko na hindi ko raw ginagawa. I handled it. Pinuno ko ang ref ng sabaw at gamot. Nag-email ako sa kliyente ko. Umupo ako sa sahig ng banyo nang magsuka ulit si Bea at hinagod ang likod niya. Kalmado ang boses ko. Matatag ang kamay ko. At hindi ko kinontak ang mama ko. Hindi ko ito in-announce. Hindi ako nagbanta. Hindi ako nag-post ng quote tungkol sa boundaries na parang nagpe-perform ako ng healing para sa mga taong hindi ko naman kilala. Tinanggalan ko lang siya ng karapatan sa nag-iisang bagay na mas mahalaga sa kanya kaysa sa nararamdaman ng iba. Ang kanyang papel, ang kanyang titulo, ang mga taong tulad ng mama ko ay hindi marunong magmahal ng tahimik. Nagmamahal sila ng maingay sa harap ng mga saksi kapag nakakapagpaganda ito ng imahe nila. Gusto nila yung pinupuri sila. Gusto nila yung tinatawag silang lola na para bang isa itong korona. Kaya nang bawiin ko ang kakayahan niyang sumipot base sa sarili niyang oras, sa sarili niyang paraan, at gamit ang sarili niyang bersyon ng kwento. Alam kong mapapansin niya iyon. Siguro hindi agad-agad, pero malapit na. Itinaob ko ang cellphone ko sa counter ni Bea. Hinawakan niya ang kamay ko nang hindi dumidilat, mainit at medyo basa ang mga daliri. Pinisil ko ito pabalik at nangako ako sa sarili ko. Sa susunod na may mag-iwan sa kanya nang nag-iisa sa lamig, hinding-hindi iyon mangyayari dahil lang sa gusto kong panatilihin ang kapayapaan. At makalipas ang 3 araw, nagsimulang tumunog ang telepono ko na parang nasusunog ito. Sa 4th araw, nagsimula ito sa isang missed call ng 9:00 ng umaga. Sunod isa pa ng 10:00. Pagdating ng 11:00, ang cellphone ko ay parang nagkaroon ng sariling tibok ng puso. Mama, mama ulit, papa, tapos si mama. 2 beses pa. Sa bawat ring, naramdaman ko yung lumang reflex na gustong tumayo sa loob ko. Yung boses na nagsasabing, sagutin mo, ayusin mo, magpaka-peacemaker ka. Hindi ko ginawa. Nang tanghali, may pumasok na voicemail. Hinintay ko munang makatulog si Bea sa sofa bago ko pinindot ang play. Iba ang boses ng nanay ko, mas malambot, parang hiniram niya sa ibang tao.
Tunog siya na parang pinipilit umiyak at tinitingnan kung tatalab. Marian, sabi niya, humihingal at parang offended. Bakit hindi ako tinatawagan pabalik ng school? Sinubukan kong sunduin si Bea at sinabi nila sa akin. Sinabi nilang wala ako sa listahan. Ayan na. Ang sandali kung saan ang pribileheyo ay naging panik. Hindi ko na kailangang imahinasyon kung paano nangyari. Nakikita ko ng malinaw. Ang nanay ko, tinatawagan ng school na parang siya ang may-ari. Ine-expect na kukumpirmahin nilang siya pa rin ang bida. Siguro gusto lang niyang mag-check-in. Siguro gusto niyang patunayan sa sarili niya na kaya pa rin niyang sumagip kailanman niya gusto. Kaso, bumangga siya sa nakakandadong pinto sa unang pagkakataon sa buhay niya. Pumasok ang pangalawang voicemail bago ko pa maibaba ang telepono. Hindi na malambot ang isang ito. May pangil na. Ang babaw mo. Bulyaw niya. Pinarurusahan mo ako sa wala. Okay naman siya ah. May sinabi lang ako tapos kung makaarte ka parang krimen ang ginawa ko. Ginamit talaga niya ang salitang wala. Na parang wala lang yung maginaw na waiting area. Na parang wala lang ang lagnat ng anak ko. Na parang wala lang ang itsura ni Bea nung nagmakaawa siyang umuwi na kami. Pagpatak ng alauna, tumawag ang papa ko. Hinayaan kong mag-ring hanggang mawala. 2 minuto ang lumipas, nag-text siya. Masama ang loob ng mama mo. Tawagan mo siya. Tinitigan ko ang linyang iyon ng matagal dahil sinabi noon ang lahat ng lagi naman niyang sinasabi. Hindi. Okay lang ba si Bea? Hindi. Sorry. Hindi. Anong pwede naming gawin para hindi na maulit to? Kundi, masama ang loob ng mama mo. 2:00, tumawag ulit si mama at nung hindi ko sinagot, nag-iwan ulit siya ng voicemail. Sa pagkakataong ito, umiiyak na siya ng totoo o sapat na para maloko ang sinumang gustong magpaloko. Namimiss ko siya. Sabi niya, namimiss ko ang apo ko. Hindi ko alam na paaabutin mo sa ganito. Hindi ko alam na seryoso ka. Seryoso? Seryoso na. Parang ako pa ang problema dahil sineryoso ko ang kaligtasan ng anak ko? Ang sunod na tawag ay galing sa tita ko. Hija, hindi na makausap ang nanay mo. Sabi niya. Pwede bang kausapin mo na? Tinatawagan na niya ang lahat. Sunod, isang number na hindi nakasave. Kaibigan ng pamilya. Parehong mensahe. Ibang boses. Umiiyak siya. Nagpapanik siya. Hindi niya maintindihan. Binaba ko ang telepono at tumingin kay Bea. Tulog pa rin, bahagyang nakabuka ang bibig. Hindi niya alam na nangyayari ang lahat ng ito at hindi niya kailangang malaman. Hindi ito tungkol sa pagpo-point out ng mali. Tungkol ito sa pagtanggal ng peligro. Kaya nanatili akong tahimik. At habang lalo akong tumatahimik, lalo namang umiingay ang nanay ko dahil hindi niya pinagluluksa ang tiwala ko. Pinagluluksa niya ang access niya sa amin. Ang unang beses na nakita ko ang nanay ko ng personal matapos ang mga tawag ay hindi sa bahay niya o sa bahay ko. Sa lugar kung saan hindi niya kayang kontrolin ang sitwasyon gamit ang pagdadabog o pagbaba ng telepono. May maliit na program ang klase ni Bea nung Sabado. Yung tipong tatayo ang mga bata sa unahan at magbabasa ng tula o speech. Kasama namin si Len. Tita Len. Hindi bilang bodyguard, kundi bilang matatag na adult na hindi kailangang katakutan ni Bea. Hawak ni Bea ang kamay ko sa buong oras. Magaan lang pero sadya. Nasa kalagitnaan kami ng event nang maramdaman ko ito bago ko pa makita yung pamilyar na bigat sa hangin, parang may pumasok na bitbit ang entitlement imbes na jacket. Lumitaw ang mga magulang ko sa likuran. Mukhang pagod ang papa ko. Ang mama ko naman, mukhang nakaset up na kaayos ang buhok. Ready ang ngiti. Parang nakabihis para sa litratong ipopost niya sa Facebook mamaya. Napansin sila ni Bea at ginawa niya ang isang bagay na dudurog sana sa akin kung sinusubukan ko pang pasayahin ang lahat. Hindi siya tumakbo papalapit. Hindi siya sumigla. Hindi siya nagkunwari. Lumapit lang siya sa akin at bumulong. Kailangan ko ba silang kausapin? Sumagot ako ng mahina para siya lang ang makarinig. Hindi.
Hindi mo kailangang gawin ang kahit ano. Nagsimulang maglakad palapit ang mama ko na parang sigurado siyang hahawi ang mundo para daanan niya. Ayan na pala kayo, sabi niya. Matamis ang tono sa ibabaw pero may talim sa ilalim. Kanina pa ako tumatawag. Hindi ako tumabi. Hindi ko tinaasan ang boses ko. Hindi ako gumawa ng eksena para sa mga tao. Tinitigan ko lang siya yung tingin na ibinibigay mo sa taong pinalabas na ng kwarto pero nagpipilit pa ring pumasok. Hindi ito ang tamang lugar para dyan, sabi ko. Kumibot ang ngiti niya. Lola niya ako. Umusog si Bea sa likuran ko. Hindi siya nagtatago, pero inilalagay niya ako sa pagitan niya at ng taong nagpatunay na kaya siyang tiisin sa lamig. Tahimik ang mensahe. Pero ramdam na ramdam iyon. Tumaas ng kaunti ang boses ni Mama, sapat lang para makatawag ng atensyon nang hindi halatang sinasadya niya. So, tututuhanin mo talaga to? Ipagkakait mo talaga siya sa akin? Hindi ako pumatol sa pain niya. Pwede kayong tumayo sa likod at manood, sabi ko. Pero hindi niyo pwedeng angkinin ang araw niya. Hindi ngayon. Hindi na mauulit kailanman. Akmang magsasalita ang papa ko na parang gusto niyang makipag-areglo. Inunahan ko na siya gamit ang pinakamahinahon kong katotohanan. Kapag nag-iskandalo kayo dito, aalis kami. Yun lang ang mangyayari. Sa isang saglit, mukhang handa nang magdrama ang nanay ko. Pero naalala niya kung nasaan siya. May mga kamera, mga saksi, mga taong hindi basta-basta kakampi sa kanya. Itinikom niya ang bibig niya at umatras na parang siya ang pumili na gawin iyon. Binasa ni Bea ang speech niya. Pumalyo siya minsan, pero nagpatuloy pa rin. Nagpalakpakan ang buong kwarto. Huli nang pumalakpak ang mga magulang ko na parang mabibili ng palakpak ang access nila sa amin. Umalis sila nang walang yakap, walang regalo, at walang happy ending na pine-perfect na ng nanay ko sa utak niya. Nang sumunod na linggo, lalong lumamig at bumagyo. Isang Huwebes ng gabi, tumunog ang telepono ko ng hating gabi. Papa, hinayaan kong mag-ring. Isang text ang sumunod agad. Brownout. Nadulas ang mama mo. Hindi ko mailabas ang kotse sa garahe. Pwede ka bang pumunta at tumulong? Tinitigan ko ang screen hanggang sa lumabo ang paningin ko. At ang tanging nakikita ko na lang ay si Bea sa maginaw na waiting area. Naghihintay sa isang lola na nagdesisyong hindi siya worth it ng 10-minute drive. Nagtype ako ng isang salita at pinindot ang send. Hindi. Tapos itinaob ko ang cellphone ko at bumalik sa pagtulog. Hindi ako proud. Hindi ako nanginginig. Tapos na ako. Kinabukasan, humingi si Bea ng cereal na parang walang nagbago sa mundo. At doon ko na-realize na ang pinakamalamig na parte ng kwentong ito ay hindi ang panahon, kundi kung ano ang natututunan ng anak ko na asahan mula sa pamilya. Noong unang bahagi ng Abril, gumuhit si Bea ng isang pink na bahay at idinikit ito sa ref. 3 stick figure ang nakatayo sa harap ako, si Bea at si Tita Len magkahawak kamay kaming lahat. Tinitigan niya ito saglit. Tapos nagtanong, may lola pa ba ako? Sinabi ko sa kanya na oo. Pero ang pagiging kapamilya ay hindi nangangahulugang may only access ka na sa buhay ng ibang tao. Nang weekend na iyon, nag-text ako kay mama ng isang plano. Maikling bisita sa park. Public place. Walang regalo, walang speech, walang pressure. Nag-reply siya agad-agad, sa duyan. Paikot-ikot si Bea sakay ng scooter niya na parang tinitimpla kung ligtas ba ang paligid. Makalipas ang 10 minuto, inalok niya si mama na itulak siya sa duyan. Ginawa iyon ni mama ng dahan-dahan na parang sa wakas ay naiintindihan na niya kung gaano karupok ang tiwala. Walang naayos na magic, pero hindi na nagyeyelo ang hangin. Nag-aapoy sa lagnat ang anak kong si Bea nang tumawag ang school. Kailangan na niyang umuwi. Naipit ako sa isang client meeting na hindi ko maiwan, kaya tinawagan ko ang nag-iisang tao na 10 minutes away lang ang nanay ko. Hindi niya tinanong kung okay lang ba si Bea. Hindi ako yaya ng anak mo. Bulyaw niya at binabaan ako ng telepono. Mula sa amin, hindi nanalo si Marian.
sa pamamagitan ng pagsigaw ng mas malakas. Nanalo siya sa pamamagitan ng pagprotekta sa bata at paghayaan na ang mga konsekwensya ang magturo ng leksyong hindi kailanman naintindihan sa mga away. Ang boundaries ay hindi parusa. Isa itong safety system. Kaya heto ang tanong. Kung may nag-iwan sa anak mo sa lamig nung mga panahong kailangan kanila, anong boundary ang iseset mo kinabukasan?